Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama ko konti. Kurt. Kasama ko konti. Di dyan. Hello. Yan. Morning po sa ating lahat. At ganun-ganun lang po ay bagong taon na. Ganun pa rin tayo. Okay? Kagaya po ni sinabi ni Apostle Peter doon sa lalaki na lumpo yata yun. Sabi niya, silver and gold have I none. Pero kung anong meron ako, that I give. No? So wala tayong ibang maibigay kundi salita ng Diyos dahil ito yung meron tayo. So tayo po ay tatayong muli at ipagpapatuloy ko po yung thought last week dahil ito po ay hindi natapos. So tayo po tayong lahat at buksan po natin ulit ang ating mga Bible, Psalm chapter 90. Psalm chapter 90 verse 12. Psalm 90 verse 12. Tapos tatalon tayo ng Proverbs 29, then 2 Timothy 2. Psalm chapter 90 verse number 12. Sundan niyo po sa inyong mga mata. Verse number 12, sabi ng Bible, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Proverbs chapter 29, verse number 18. Proverbs 29, verse number 18. The Bible says, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. 2 Timothy chapter 2, verse number 2. 2 Timothy chapter 2, verse number 2. Sabi ng Bible, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So this morning, pagpapatuloy ko po yung thought last week, which is developing a lasting heritage in 2024. Developing a lasting heritage in 2024. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, salamat po sa umaga niyo pinagkaloob. Salamat po sa mga taong nandirito po ngayong umaga. Nawa, mapapakinggan po namin ngayong umaga ay maging sandata, maging baon din po namin sa taong paparating, sa taong iiwanan po namin. Salamat sa lahat po ninyong ginawa. Tulungan niyo po kami na mas matuto pa ng inyong banal salita. Ipaunawan niyo sa amin yung kalooban, O Diyos. Makita namin na ang inyo pong kalooban ay hindi po kabigatan, O Diyos, kundi ito po ay makakatulong sa amin upang maiwasan ang mga bagay na hindi naman dapat namin maranasan pa. Mga consequences na kung saan amin pong iniiyak, mga consequences na amin pong pinagpapatawad, inihihingi po ng patawad po, pasensya po sa inyo, O Diyos. Tulungan nyo kami na ma-recognize namin kung saan po kami may pagkukulang, kung saan po ang aming pagkakamali, kung saan po ang aming pagkakasala upang maituwid, O Diyos. Salamat ngayong umaga na ito sa lahat po nandirito muli. Sa po lahat ng pasalamat, ikaw po ang maitaas, ikaw ang maipangaral sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. Developing a lasting heritage in 2024. At bakit ito yung gusto ko pong iwanang thought sa ating lahat for living o yung pag-iwan natin sa taong ito, 2023? No? Bakit kaya na dapat isipin natin kung yung heritage, ito yung term na yan o kung ano yung magiging legasiya o yung iiwanan natin dito sa sanlibutan na ito. Mga kapatid, sabi nga dito sa sinulat ko, life is too short to waste in things that doesn't really matter. Napakaikli ng buhay para sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. And sabi din ng Bible, sa Book of Ecclesiastes, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Kung dito lang, ang atin lang endeavor, kung ang atin lang buhay, i-google natin on the things of this world, it's a waste. No? Napakasayang lang niya. Kasi ang sabi ng Bible tungkol sa buhay na ito ay vanity.
vanity. Hindi vanity dahil nilikha ng Diyos itong vanity, kundi dahil pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. That's why there is vanity in this life. Punta tayo sa 2 Peter. Abang nakikinig akong preaching kagabi, ito yung text ng preacher. So I just want to give you also this thought. 2 Peter chapter 3, verse number 11. 2 Peter chapter 3, verse number 11. Sabi niya, seeing then that all these things shall be dissolved. Ano tinutukoy niya? Verse 10, heavens and earth. Sabi niya, seeing then that all these things shall be dissolved. Kita natin na lahat ng ito ma-dissolve, mawala din. Masunog. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Kung alam mo na lahat din ito, masusunugin din ng Panginoon, anong dapat manner ng tao or person tayo magiging? Verse 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. So, we only have this time na pinagkalob sa atin ng Panginoon kung mapalad tayo kung abot tayo ng 80. Mapalad tayo kung abot pa tayo ng 90. No? Kung abot ka pa ng 100, iba ka. Hindi ka nagsasoft drinks, hindi ka nagchichirya, hindi ka kumakain ng isaw, hindi ka ayan. Umiiwas ka sa lahat ng masarap. Pero mga kapatid, we only have that amount of time sa buhay po na ito. We don't have the luxury na magwaldas ka na kagaya nila Noah 200 years, young people ka pa rin. No? So, nung panahon nila, ganun. Pero nung panahon natin, hindi po ganyan. So, ang point natin, kailangan maging sober tayo sa ating thinking. Kailangan sa tama tayong pag-iisip na life is short. No? Kung sasayangin natin yung time na meron tayo, then we have wasted our life. Na talagang yung buhay mo naman, equals naman yun eh. Your time, yung mayroon kang oras, equals to your life. O pag wala ka ng oras, wala ka ng buhay. So kung sasayangin natin yung ating oras sa buhay na ito, sayang yung buhay natin. Kaya ito yung thought na gusto ko po ibigay sa atin bago matapos yung taon na ito, para ma-assess natin, makita natin, ito bang mga pinagagawa ko sa buhay na to, worth it ba ito? Yung paglilingkod ko kaya sa Panginoon, na ibibigay ko kaya sa Kanya yung best? Ito kaya ang ginagawa ko para sa Panginoon? Seryoso kaya ako sa bagay na ito? O baka nilalaro lang natin ang ating Christian life? O baka wala tayong kaseryosohan pagdating sa salita ng Diyos? At iniisip natin na ang church is just one place that you are going to go lagi, linggo-linggo, dahil kailangan. O parang sasabihin mo, may utang ka na naman sa akin, Lord, nagsimba ko. Baka ganun yung iniisip natin. But that is a mistaken notion, mga kaibigan, mga kapatid. Why? Because the Christian life is not weekly. The Christian life must be daily. Kaya nga may mga awit na day by day, moment by moment. Hinihintay ko pa yung magko-compose ng minute by minute. Pero mga kapatid, ang point, no? We are living in this life at dapat intentional ka. Dapat alam mo kung ano ginagawa mo. Ngayon, kapag young people tayo, kulang tayo sa wisdom, anong kailangan mo? Word of God. Para malaman mo kung anong dapat mong gawin. Kapag humingi ka ng advice sa sanlibutan, anong i-advise sa'yo? Worldly counsels. At kapag natanggap natin, worldly counsels, anong buhay mo? According to the course of this world. Ganun lang yun. Anong mangyari kapag according to the course of this world? Wasted. A life of vanity. Yan ang sinasabi ni Solomon. Si Solomon, pinakamayamang tao, maliban siyempre sa Panginoong Yesus. Pinakamatalino, maliban siyempre sa Panginoong Yesus. Pero lahat naranasan niya. Nung panahon niya, walang Spotify, tama? Pero alam niyo bang may orchestra siya?
na nagpe-play lang sa kanya. Kung gusto niya, sige, classical music. Play sila. Live. No? Tayo dito sa Spotify, iTunes, sa cellphone natin. Pero panahon niya, lahat ng mga gusto niya, maisip niya, swimming pool, lahat, uri ng hayop, lahat meron siya noon. Pero pagkatapos niya lahat, nagkaroon siya. Sabi niya, wala talaga. All is vanity. Kasi mga kapwa ko yung people, mga bata na nandito sa church, by God's grace, natuturuan natin ng Bible. Anong pangarap niyo sa buhay? Anong ambisyon niyo sa buhay? At kung meron man kayong pangarap, mahirap naman yung walang pangarap, ano? Ito ba ay nakaayon sa salita ng Diyos o hindi? Baka marami pa sa atin dito gustong yumaman. No? Baka marami pa sa atin dito gusto maging makapangyarihang tao. Gusto magpresidente. No? Mga kapatid, ang world na ito, powers to ng powers. We are living in a present evil world. Gusto mo mabago to, hintayin mong dumating ang Panginoong Hesus. Siya magbago. Pero hindi niya pinapabago sa atin ang world ngayon. Kundi, tayong mga ligtas, I'm praying na kausap ko ang mga saved. No? Tayong mga ligtas, we are called to live for Jesus Christ. Tayo dapat ay mabuhay para sa Kanya. At walang ibang nagmamay-ari sa iyo at sa akin, kundi ang Panginoong Hesus. Therefore, kung ano ang Kanyang sinabi sa Kanyang salita, dapat yun ang pakinggan mo. Kahit anong boses pa yan, kahit sino pang tao yan, kahit ano pa siya, kumpara mo siya sa Panginoong Hesus, kung mas nakikinig ka pa sa tao na yan, kaysa sa Diyos, kaysa sa Panginoong Hesus, naloko na. Dahil ang salita ng Diyos, absolute. Ang salita ng tao, obsolete. Nawawala yan eh. No? So, ang point natin mga kapatid, tignan natin mabuti, pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin, may nararating kaya yung paglilingkod ko sa Panginoon? May napupuntahan kaya? O lagi ang gigising ako, tutulog ako gabi, gigising ako na umaga, wala lang. Parang cycle lang ang buhay, ganun-ganun lang. Pero wala ka talaga na-accomplish. Wala talaga tayong nagawa para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, the Christian life, again, it's not weekly. It's not monthly. It's daily. Daily po ang pagiging Kristiyano at hindi naman pwede na weekly kasi weekly lang di kaligtasan mo. Gusto mo ba yon? Pag linggo ka lang save, tapos mawala na ulit, tapos hingi ka ulit ng salvation. Salamat sa Panginoon, ang kaligtasan po ay permanent. But wisdom lang din mula sa Panginoon, sabi ng Psalm, yung binasa natin kanina, teach us to number our days. Teach us to number our days. Nagpaturo ba tayo sa Panginoon? Lord, tulungan mo nga ako, bilangin ko yung araw ko. Baka hindi na pala marami yung araw ko No? Teach us to number our days. Now, in 1 Corinthians 9:26, nabanggit ko na rin po ito last week, yung talata po na ito. Pero dito, very careful ang ating Apostle Paul on how he approaches his ministry. Ayaw niya na masasayang yung ginagawa niya. Ayaw niya na hula-hula lang siya sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, tumatakbo ako. Tama yun. I therefore so run, sabi niya. Pero, not as uncertainly. So fight I. Not as one that beateth the air. Hindi ako naglilingkod sa Panginoon na parang sumusuntok lang ako sa hangin. Kahit naman mga boksingero dapat merong punching bag. Mahirap naman pagpapraktisa mo lang hangin na amang tinatamaan. Kaya sabi niya, I therefore so run not as uncertainly. Hindi mo tiyak. Hindi yung nangangapa tayo. Tanungin mo normal na yung people. Anong gusto mo paglaki mo? Anong ano mo? Gusto mo? Ano po? Doktor po. Engineer po. Teacher po. Okay. Nasaan ng Diyos doon? Meron pala po nun? Basta po, tutulungan ako ni Jesus kahit anong pangarap ko. I can do
all things through Christ. Diba? Pero, mga kapatid, mostly, ang nangyayari lang sa Panginoon ay nagiging genie lang siya sa atin. We are just praying our desires to Him. Sabihin, Lord, ito gusto ko. Panginoon, ito pangarap ko. Panginoon, ito paki-approve. No? Pero, we don't give much time and effort to really read, babasahin, iintindihin, uunawain ang salita ng Diyos. No? We don't give time to really know what the will of the Lord is. Alam niyo po yung kalooban ng Diyos, hindi po siya wishy-washy na hindi mo nalalaman. Nalalaman po yun. Ephesians chapter number 4. Sorry, 5. Ephesians 5, verse number 15 tayo muna. Ephesians chapter 5, verse number 15. And also, pag-pray po natin, no, ang aking plano ay this 2024 ang ating magiging series ng preaching ay Ephesians, Book of Ephesians. So, Ephesians chapter 5, verse number 15, the Bible says, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise." So, kita na natin, dapat daw, mag-ingat tayo. Paano yung lakad natin? Dapat circumspect. Kapag sinabi circumspect dyan, di ba, nakuha mo yung circumference, circumnavigation, circum, bilog. No? Kapag tayo ay lumalakad, dapat hindi tayo parang isa lang nakita mo at dapat alam mo, aware ka sa paligid mo, aware ka sa ginagawa mo. Sabi niya, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise." Anong ginagawa ng wise? Redeeming the time. Yan ang gagawin ng isang wise na mananampalataya. I-redeem niya ang time, di siya magsayang ng oras, di siya magwaldas ng panahon. Hindi siya puro laro lang sa buhay. Amen. Meron siyang kaseryosohan, mayroon siyang grave siya. Ibig sabihin, hindi siya libingan, ha? Pag sinabing grave, no? Ibig sabihin, doon nakuha yung term na gravity, mga kapatid. May weight yung kanya ginagawa. Ibig sabihin, ito yung tao na kung saan seryoso sa buhay. Alam niya kung ano ginagawa niya. No? Redeeming the time because the days are what? Okay lang yan, preacher. Enjoy lang. You only live once. Kahit ano lang gagawin mo. Kala mo lang, ang days evil. No? Kala natin, we have all the time in the world. Kala mo, ikaw yung mga Disney princesses. You all have the time. Di ba? In the world. No. No? The days are evil. Kaya sabi niya, huwag tayong maging unwise. Be not unwise. But, understanding what the will of the Lord is. Ibig sabihin, pwede palang maintindihan ng will ng Panginoon? Yes. Ba't di mo pa rin alam hanggang ngayon? Hindi ka nagbasa ng Bible. Hindi ka nag-unawa ng Bible. Kung hanggang ngayon, di pa natin alam ang will of God. Or kulang pa tayo sa study ng Bible. Amen. Okay lang naman na di mo alam, basta aalamin mo. Kaysa yung ayaw mo talagang malaman. No? Magkaiba yan. Magkaiba yung ayaw alamin sa pwede mo namang alamin at ayaw mong alamin. No? So, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. So, ang will of the Lord is siya. Nalalaman siya. Na-identify siya, mga kapatid. Now, 1 Thessalonians chapter 3, verse number 10. 1 Thessalonians chapter 3, verse number 10. Ito yung prayer ni Apostle Paul para sa mga taga-Thessalonian. Sabi niya, night and day, praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Perfect that which is lacking in your faith. Do you agree na merong kulang sa pananampalataya natin? Do you agree na merong kailangang punuan, na merong kailangang kumplituhin, na merong kailangang i-perfect na kakulangan sa ating pananampalataya? Of course, tama po, meron. Kaya nga tayo nag-church pa eh. Ngayon, kung meron makapagsabi sa akin dito na, preacher, kompleto na ako, alam ko na lahat. Okay, pwede ka nang kunin ni Lord.
Kasi tapos na siya sa'yo eh. Tama? Complete ka na, entire, wanting nothing. Wala ka nang kailangan. So pwede ka nang kukunin sa itaas. Pero mga kapatid, kung tayo hanggang ngayon, meron pa tayong kakulangan sa ating pananampalataya, then, praise God, meron pang gagawin ng Panginoon sa atin. And also, in line with that thought, kailangan intindihin natin anong buhay. Nasasayang ko kaya ang taon na lang na ginawa ng Panginoon at wala man lang akong nasukli sa kabutihan ng Diyos sa akin. Bagong taon na naman po eh. Tama? Ang dami sa atin may New Year's resolution. Narinig ko na yan eh, last year. Narinig ko na yan eh, 2 years ago. Ba't ngayon, hanggang ngayon, ganyan pa rin? Diba? Walang movement. No? Walang pagkakaiba. Colossians 1:28-29. Colossians 1:28-29. Again, ito yung end goal. Ito yung inaano natin. Whom we preach. Sino yun? Si Kristo. Warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Yun yung gusto natin mangyari. Gusto natin maipresenta ang bawat isa na perfect in Christ. Kaya doon naglilingkod, doon naglilabor si Paul. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Nakita nyo? May working ang Diyos sa kanya. Tapos yung working ng Diyos sa kanya, yun din yung ginamit ng Diyos para maglingkod siya sa iba, o para mapalakas niya iba, o para matulungan niya yung iba. May utos nga sa atin eh, grieve not the Holy Spirit of God. Diba? Quench not the Spirit. Kasi kung ligtas tayo, may Holy Ghost tayo. Nakatira yun sa atin. Ngayon, kapag tayo ay hindi makinig sa salita ng Diyos, kapag tayo ay alam natin yung tama, pero binabiolate natin yung conscience natin, nakiquench natin yung spirit. And when we do that, hindi tayo mag-grow. Kasi ang agent ng growth, sino? Holy Spirit. Bakit? Fruit of the Spirit. Siya yung nagbigay ng fruit. Siya yung nagpo-produce nun. Ngayon, kapag hindi kumikilos ang Holy Spirit sa atin kasi pinalungkot mo siya sa buhay mo, then hindi magkaroon ng growth sa atin. Napaka-importante mga kapatid. Ang Christian growth, hindi po siya mechanical. Preacher, what do you mean? Na ang Christian growth hindi mechanical. Nimbawa, gusto mo lumago? O sige, ganito. Attend ka lang lagi, kanta ka dito sa taas, ganon. Hindi mo siya mapoproduce ng ganon. It requires devotion, mga kapatid, sa salita ng Diyos. It requires surrender sa araw-araw. Kasi iba-iba tayo sitwasyon eh. Hindi naman tayo pare-parehas na nag-aaral sa parehas sa school, nagtatrabaho sa parehas na workplace, nagpupunta sa parehas sa lugar. Iba-iba tayo. And praise God, iba-iba rin tayo ng mukha. Di ba kayo nagpapasalamat doon? Gusto nyo ba magkakamukha lang tayo? O, okay na, di ba? Okay na. Kahit ganito yung mukha, okay na ako dito. No? Ibig sabihin lang, to illustrate, iba-iba yung ating circumstances. So, hindi pwedeng yung pag-deal sa akin ng Panginoon, parehas lang din sa iyo. Kasi, also, iba-iba rin yung ating level ng growth. Iba-iba yung natutunan ko, iba yung natutunan mo. Ngayon, maaring sabay tayong nagsimula mag-church, pero magkaiba tayo ng growth. Kasi, ikaw, nakikinig ka lagi, ako, hindi ako nakikinig. Nanood lang ako ng TV. So, sino mas mabilis lalago? Of course, sila na mga makikinig. And the Lord's desire sa kanyang mga anak ay maipresenta sa kanya one day perfect. In Proverbs 29, yung binasa natin kanina, sabi naman doon, kung walang vision, the people perish. Kapag di tayo nagplano, kapag hindi natin inisip anong dapat kong gawin, sa taon na ito, masasayang lang ulit. Lilipas ang 365 days, by the way, leap year next year. No? Lilipas ang 366 days. Na naman, itong susunod na taon na wala tayong nagagawa. Wala tayong
na-accomplish. Walang paglago sa atin spiritual. Ang paglago, hindi siya ibig sabihin na napakarami mong verse na alam. Hindi siya ibig sabihin napakarami mong nasolwin o napakarami mong naawit. No, hindi po. Kundi sa lahat ng nalaman mo na yon, na-apply ba natin sa buhay natin? Na nagkaroon ba ng conflict sa flesh? Kasi po, ang flesh saka yung spirit, kontra yun sa isa't isa. Ngayon, kapag walang conflict, naloko na. Anong tawag doon? Hindi pa pwede, mga kapatid, talaga eh. Kapag tayo nag-decide na mabuhay tayo para sa Panginoon, sure ball, mayroong conflict. Meron talagang pagtatalo sa laman at sa espiritu. Hindi pa pwede na walang conflict. May conflict nga eh. Kaya nga asahan mo, kapag inayos mo ang buhay mo, inayos ko ang buhay ko, lahat na mabubuhay godly in Christ Jesus, ito promise, panghawakan mo, shall suffer persecution. Sure yun. Hindi yun, yun ang promise na pwede mong panghawakan araw-araw. Lord, thank you, Lord, for the promise of persecution. Hindi mo pinagpipray na i-persecute ka, pero kapag you decide, itong sabi ng Word of God, itong tatayuan ko, there will be persecution. May mga magsasabi sa'yo, OA ka naman, ganyan kayo. Sobra na yan. Di ba pwedeng aten-aten lang? Bakit may ganyan pa? There will be those gainsaying. Kaya nga sabi ng Bible, gainsaying. Ano yun? To say against. Kumontra. Sobra naman yung pinag-ano nyo. Di naman na siguro okay yan. Okay na siguro sa Diyos yung petiks-petiks lang. Buti sana kung si Kristo, petiks-petiks lang yung ginawa sa krus. Baga, nabuhay muna siya para sa sarili niya for 30 years, tapos pagdating, sige, pako nyo na ako. Okay na ako eh. Ganun ba yung ginawa niya? O, simula bata siya, he followed, under the law siya, sinunod niya lahat yon. There's one day, nung due time na, pinako siya. Binayara niya ating mga kasalanan. Nakita natin? Yung order. Hindi pa pwedeng petiks-petiks lang, mga kapatid. So, 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18. Sisimplihan ko lang illustration ko dito mamaya kasi ang haba nung last time eh. Doon ako tumagal. 2 Corinthians chapter 4 verse number 18. Sabi niya, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are what? Temporal. But the things which are not seen are eternal. Nakikita mo ba yung kaluluwa ng katabi mo? Hindi. Eternal yun eh. Yung soul. So yung mga bagay na nakikita, panandalian lang. Yung mga bagay na hindi nakikita, pang walang hanggan. Ang Diyos, nakita mo? Pag nakita mo yan, ibang klase ka. Magtatayo ka na ng relihiyon yan. So, the Bible tells us, dapat ang tinignan natin yung mga bagay na hindi nakikita. The eternal things of God. The eternal things na mabasa natin sa salita ng Diyos. Now, ito po ito illustration ko last week, pero words na lang. Huwag ko nang ilagay yung tao ko, no? Sikat na yung stigma natin eh. So may tinatawag current state. May tinatawag dito, lalagay ko will of God. Tapos sa dulo, ang ilalagay ko ay perfect. Ang current state natin, are you saved? Ligtas ba kayo? Sino nagsabi? Kung kayo lang ang nagsabing ligtas kayo, delikado yan. Pero kapag Bible ang nagsabing ligtas kayo, safe ka doon. Bakit? Kasi may witness eh. 2 or 3 witnesses. Isipin mo, ang witness mo lang, sarili mo. Save ako. Bakit ka save? Basta save ako! Sino nagsabi? Ako. Kulang yan. Kulang yan sa witness. Dapat ang witness natin na tayo ay ligtas, Word of God. At saan mo nabasa salita ng Diyos na ligtas ka? No? Okay.
So I'm speaking to the saved ones. Kapag naligtas tayo, of course, nasa laman ka pa. Flesh yan eh. Oh. At kapag bagong saved ka pa lang, babes ka. Yan. Ang babe sa Bible, carnal yan. Ito yung current state mo. Ngayon, sa pakikinig mo na salita ng Diyos, sa pag-aaral natin ng Word of God, na ipepresenta sa iyo yung kalooban ng Diyos. Ang will of God, di ba, dun sa verse sa Timothy, doctrine, reproof, natutuwid ka, na masasawata ka, correction, tapos instruction. Itong current state mo na tinatawag ko, nakasanayan mo na to. Buong buhay mo, ganito ka. Ito yung iyong whole life mo, ganito ka eh. At, by the way, no? Itong buong buhay mo na to, saan to naka-accord? Or saan to dumaday? According to the course of this world. Ito. So yung mind natin, ang mind natin, nasa kalooban na ba ng Diyos o wala pa? Naligtas ka. Yes. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Sumampalataya ka doon. Tapos, napasa sa'yo yung gift of righteousness. Okay. Pero, hindi nangangahulugan na bago na yung isip mo. Kaya nga kailangan ng renewing of the mind. Renewing of the mind. Iyon din yung purpose ba tayo nagpipreach. Yun din yung purpose bakit tayo nandito weekly. Para mabago yung ating isipan. Now, through the will of God, pinipresent sa Bible, pinipresent sa preaching, natutunan mong doctrine, natutunan mong reproof, mali pala yun, tinama, ininstrakan ka, itong dapat mo nang gawin ngayon. Through that, ito yung dulo, Colossians 1:28-29. Tama? Ito yung dulo niyan eh. Now, dito maraming gumigive up sa pag nalaman na yung will of God. Kasi nga, malaki ang pagbabagong kailangan mangyari. Yung akala natin, ginagawa natin na okay na yun, hindi pala yun kalooban ng Diyos. At kapag hindi pala kalooban ng Diyos, ano gagawin natin doon? Lord, naiintindihan mo naman ako. No? Kapag ganoon, naintindihan ka talaga ng Panginoon. Intindihin mo rin na may consequence ang sin. Intindihin din natin na may consequence ang disobedience. Hindi pa pwede na, Lord, intindihin mo naman yung sitwasyon ko. Iniintindi kita, anak. May consequence ka lang yan. Kasi nga, what you sow, you will reap. Hindi mo pwedeng baliin yun. Alam namang gusto mong tumalon sa 3rd floor. Babagsak ka ng 1st floor. Gusto mo, wala kang galos. Abay, hospital ka. Bakit? Natural yun eh. Natural law. Tumalong ka ba naman dun eh? Maglagay ka man lang ng trampoline para mataas-taas lalo yung babagsak mo. So, ang point, mga kapatid, pag natututunan ito, dito po madalas ito, para makuha natin ng pinakamababaw lang na gusto ko ipaunawa. Ito yung nasasabi natin minsan, ay, aray, tamaan ako. Bakit? Hindi kasi ganun yun eh, yung ginagawa natin. Ibig sabihin, kontra yun sa ginagawa natin. So, pag napakinggan mo yung preaching, ay, ganun pala, ay, sakit naman, parang tamaan naman ako dun. Nakuha nyo? Kasi pinepresenta sa atin, pinipreach sa atin yung will of God. Dahil kapag na-preach sa atin yung will of God, of course, meron ba namang reproof na malambing? Ay, mali yung ginagawa mo, ha? Hindi pwede. No? Ang reproof nga, mga kapatid, parang equivalent yan, mga kapatid, sa palo, chastening. Bakit? Kasi tinatama yung mali. Minapakita mo, mali yan. Hindi yan tama, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Nakuha po natin? So, dito sa ating current state, carnal to eh. Kailangan pa matuto nito. Ngayon, pag pinasok mo siya, parang conveyor belt, or parang sa airport ba, di ba may mga luggage doon, umaandar, ipasok mo yung sa will of God itong buhay mo ngayon, masasaktan ka. Totoo yun. Pero, anong dulo niya? Maganda ba, pangit? Maganda. Ngayon, marami na-offend sa part na to. Bakit po marami na-offend? Kasi gusto ganito lang eh. Manatiling ganito. Mga kapatid, kung gusto manatiling ganito, hindi naman sinasabi hindi ka saved. Ang salvation, hindi nakadepende sa ginagawa mo.
Uulitin ko. Ang salvation di nakadepende sa ginagawa ko. Kasi kung gano'n, ang salvation pala, pakiramdaman. Teka, ligtas ba ako today? Ilan bang kabutihan na gawa ko? 200. Ilan kasamaan ko? 201. Na malas. No? So, nakita natin, hindi nakadepende ang kaligtasan sa state ng pakiramdam mo. Nakadepende yun kung sinabi ng Word of God na save ka ba. Now, kailan mo yun nalaman na save ka? Of course, pag binasa mo ang Bible mo at nakita mo kung papaano ang gospel of your salvation. At pinaniwalaan natin yun. Now, ito. Kapag natututunan natin yung will of God, itong current state na to, yung process na to, paulit-ulit to eh. Hindi naman to, okay, ngayong taon, will of God tayo. 2025, perfect na tayo. Good luck. No? Ito ay continual process. Ito, dire-diretso ito. Anong tawag doon? Sanctification. Okay? Ang tawag diyan sa proseso na yan ay sanctification. Kasi tayo ay pinupurify. Tayo ay binabago. Tayo ay, yung mind natin, na-change. Yung manner of life natin, nakikita natin, hindi pala yun kalooban ng Diyos. Hindi pala tama yun. Dapat pala baguhin ko yun. Therefore, kapag nakapakinig tayo ng preaching about this will of God, kapag kahit ano naman magbukas ka dito, tapos i-preach naman ng whole counsel of God, at tama naman, pagka rightly divide, will of God yun. So kapag napakinggan natin, mali yung ating pinaniwalaan, alam nga namang hindi conflict yun. May conflict. Pero ang gusto ko pong pakita sa inyo, ang will of God, pinipreach, hindi para mapasama tayo. Ang will of God, tinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos, hindi para mapasama ka, kundi para mapabuti tayo. Para yung heritage, mga kapatid, ma-preserve, maging gusto natin, 10 years from now, 20 years from now, may church pa rin dito. At itong mga kabataan na ito nasa ating harapan, sila na dito yung mga adult sa church na ito. At nagpapatuloy pa rin sila sa salita ng Diyos. At hindi sila mag-compromise, hindi sila mag-apostate, hindi sila pumunta sa, maling katuruan o maling pamumuhay. Gusto natin, one day, kapag nandito tayo, matatanda na tayo lahat. Amen. Ayaw nila mag-amen. In denial pa tayo, ha? So, one day, they will still continue. At nawa yung heritage na maiwan natin, meron naman tayong heritage. No, kapag one day, nag-testimony sila, praise God po, no, sa lolo kong si Kurt. Sabi, ganun ba? Ganun ba? No? Na-encourage ako sa kanya kasi kapag tumatakbo siya sa church. Yun yung naalala sa'yo, di ba? Tapos nag-song offering siya, kumakanta siya. Di ba? Nabibless ako sa kanya. Ganun. Di ba? Kaysa naman ibang testimony natin sa kanila, one day. Ayun, lolo ko. Real? Buti save siya. Okay. So, wag na tayong bumiretso doon. So, ang point, mga kapatid, ito, parang ito yung mangyayari lagi. Ito po, hindi siya rocket science, okay? Kung gusto mo, hindi ka masaktan sa preaching, makinig ka ng preaching araw-araw. Bakit? Para kapag dumating sa linggo, napakinggan ko na yan, okay na ako. Napakinggan ko na yan. So, okay na, hindi na ako tatamaan. Natanggap ko na, mali talaga ako. Di ba? So ngayon, mag-a-adjust na yung mind mo. Kaso kapag linggo ka lang nandito, tapos nasa palagay mo, pinapagalitan ka, masaktan ka. Pero kung constant, palagi, makinig ka sa preaching, di ba? Yung tamang preaching, mga kapatid, pakinggan natin, namnamin natin, i-meditate natin, at tayo mismo nag-aaral ng Bible, nagbabasa tayo. No? Nawa po, nagbabasa tayo ng Bible natin. Amen. O, lagay niyo po, kung may listahan kayo, New Year's resolution, read my Bible. Every day.
Kung ang buhay ng may buhay na basa mo araw-araw, basahin mo naman yung para sa buhay mo. Okay? Buhay ng may buhay, updated ka, lahat ng breakup, lahat nakalista sa iyo. 2023, the year of breakup. No? So, kung lahat yan na lista mo, ang Bible mo, ilista mo, basahin natin. Okay? So, hindi to rocket science, okay? So, we should also acknowledge, mga kapatid, may hindi natutuwa sa mga ligtas. May hindi masaya. At hindi po masaya ang kaaway na ligtas tayo. Nabawasan siya ng kakasama niya sa impyerno. So, hindi siya natutuwa na may save. Lalo na, yung natututo, lumalago pa sa Panginoon. Ayaw niya yun. 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 8. Hindi niya gusto na ikaw ay natututo ng Bible. Gusto niya, mag-attend ka lang, pero hindi ka matuto. No? 1 Corinthians chapter 2, verse 7 to 8. Sabi niya, but we speak the wisdom of God in a mystery. Now, the term mystery, Bible word o invento? Bible word yun. Sabi niya, ang in-speak nila, ang sinasabi nila ay wisdom of God. Pero ang wisdom na ito ng Diyos, ang term nga din ng Bible, mystery. At ang mystery, anong definition? Hidden wisdom. Dati hidden. Ngayon, ni-reveal na, syempre. Which God ordained before the world unto our glory. And part of that mystery, mga kapatid, is verse number 8. None of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kung nalaman lang nila kung ano yung itinago ng Diyos na kaalaman o karunungan, hindi na nila pinako si Kristo. Kung nalaman lang. Ibig sabihin, there is this wisdom ng Diyos na ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Kasi mabulilyaso yung plano niya. At ang plano niya ay, pag pinako si Kristo, namatay siya, di ba? Inilibing, muling nabuhay, nag-ascend far above all heavens, umupo sa kanang kamay ng Ama, right hand of the Father. Meron palang i-create siya. Ang term ay one new man. And this one new man is composed of a head and a body. Kasi one new man nga eh. May man ba na walang ulo? Ang one new man, may head at may body. O, sino yung body? The church, which is His body. Head, Christ. May ganyan pala. Kaya po, nasa church ka ngayon at wala ka sa Judea o Jerusalem. Bakit? Bakit? Hindi, kasi nga, church tayo. Kanya? Kaya wala tayo sa Judea and Jerusalem ngayon, ay dahil hindi tayo nag-offer ng mga animal sacrifice, o wala tayo doon. Dahil we have access sa Father directly ngayon. Through Christ. Diretso yun, ha? Hindi mo kailangan tumawag sa kung sino-sino, walang kasanto na tawagan. Diretso ka na agad doon sa direct, no? Direct ka na sa Ama. Meron palang gantong entity na tinatawag ng Bible to one new man sa Ephesians 2. Sa Ephesians 2. Now, itinago yan ng Diyos. Ayaw niyang ipaalam yan. Kasi yan din yung church na kinabibilangan ng lahat ng save. Pinagtatalunan yan kahit sino. Katoliko, iglesia, lahat yan nagtatalo. Sino ang totoong church? Tama? Sino yung simbahan talaga na tinatag ni Kristo Jesus? Nagtatalo sila doon. No? Mga kapatid. Lahat po ng save, part ng katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. Anong sabi niya? For by one Spirit are we all baptized into one body. Mind you, wala kang mahanap dyan na isang patak ng tubig. Okay? Ang point ko lang, this baptism is not water. This baptism is spiritual baptism.
For by one Spirit are we all baptized into one body. Anong baptism ang naglagay sa isa-isang katawan? Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Mga kapatid, this baptism na sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians 12:13 is not water baptism. It is a spiritual baptism. Isa pa, Romans 6, to prove that point. Romans chapter 6. Sa Romans 6 verse 3, ito po yung sabi niya. Know ye not that so many of us as were baptized, kan tayo binaptize? Kanino tayo pinaptize? Patungo saan? Into Jesus Christ. We're baptized into His death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. No? So wala ding tubig sa verse sa chapter na yan. Kundi, this baptism is a spiritual baptism. At ang baptism na to, nangyari to sa lahat ng sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Lahat ng saved were baptized into this one body. Lahat ng saved, part ka dyan. Ikaw ay ibinaptize into Christ. Alam niyo po yung term diyan, yung reciprocal indwelling, si Kristo nasa sa akin at ako ay na kay Kristo. Christ in me, I in Christ. Parehas yun. Now, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3. Just to describe the mystery, verse number 3, how that by revelation, chapter 3, verse 3, He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Preacher, bakit? Parang bukang bibig mo rin mystery. Ano yung bakit? Tingnan nyo, verse number 9. Commission yan eh. Utos yan. Anong sabi? And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world, anong ginawa daw ng Diyos? Sa pasimula pa ng mundo, tinago niya. Pero kanino niya itinago? Hid in God, who created all things by Jesus Christ. So tinago niya, pero siya lang nakakaalam. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Kaya masarap pag-aaralan yung Ephesians para ma-explain natin kasi hindi natin to kayang i-discuss ng isang araw eh. Napakaraming truths dito. Ang Ephesians parang katumbas niya, Revelation. Book of Revelation. Sa mga truths na kailangan mo maintindihan bilang ligtas. Punong-puno siya nun. No? Kaya po mga kapatid, by and by, I pray, I encourage everyone, no, please make ourselves available every week. No? To attend sa ating mga gawain, sa ating mga services. And I pray, maliwanag sa atin that this church, seek not yours but you. Hindi yung kung anong meron ka. Punta ka nga dito kahit wala kang dala eh. Makakakain ka ng tanghali. Diba? We seek not yours but you. Why? Kasi we understand, no? Ang buhay, mga kapatid, iba sa atin, maraming pangangailangan. Okay? Pero we also understand, realize that, more than that, we need spiritual things. Kailangan natin yun eh. Pag hindi na yun na-feed, kahit tayo pa pinakamayaman, tayo ang pinakamahirap.
Kahit napakarami mong bagay, pera, sa sanlibutan na ito, kung na-miss mo yung spiritual things of God, sayang. Isang malaking kasayangan. That is why, I encourage you, please, attend tayo lagi. No? Preacher, busy, may ganito ganyan, may ganito ganito. No? Kaya nga, ito, pinag-aaralan natin, know our priorities. Tingnan natin. Kapag may mga birthday nga, available ka lagi. Available ako eh. Pag may mga paano dun sa kapitbahay, sa tropa, sa mga kampare-kumare, present. Di ba? Pero, hindi mo naisip, yung salita ng Diyos, kailangan mo yan para mabuhay. Dito Hindi lang spiritually, but practically. Gagawin tayong marunong ng salita ng Diyos eh. Kung gusto mo maging kapaki-pakinabang sa lipunan, aralin mo Word of God. Maging kapaki-pakinabang ka. Isipin mo, kung lahat tayo, susundin natin na sinasabi ng Biblia, ang inuutos niya tungkol sa servants, may utos ang Bible tungkol sa servants, i-hire ka lang lahat, gusto ka makuha. Bakit? Kasi ang tinuturo sa servant sa Bible, kung paano mo itrato si Kristo, ganun mo itrato yung boss mo. Isipin mo kung ganun ka, ganun tayo sa sa tawag dyan, sa boss natin, apay, talaga naman, hindi ka mapapired. No? Why? Dahil, tayo ay nagiging masunurin. Utos po yan, Ephesians chapter 6, tigan nyo. Ephesians chapter 6, kasunod siya ng children, kasunod siya ng fathers. Pagdating mo na verse 5, tigan nyo po ang sabi ng Bible. Ephesians chapter 6, verse 5. Sabi niya, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh. Sabi niya, di ba? Utos yun eh. With fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Not with eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Isipin mo kung susundin lang natin yun. That's verse 7. With good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Kung ang mga Kristiyano sundin lang ito, verse 5, tiga nyo, susunod, be obedient to them, tapos, with fear and trembling. Baka kaibang empleyado yun Bakit? Preacher, may fear and trembling. Ibig sabihin lang, pag magtrabaho ka, pag magtrabaho ako, hindi tayo nagsasayang ng oras ng kumpanya, hindi nagsasayang ng oras ng employer, kundi may fear and trembling, tatakot ka kasi ang nire-representa mo pala si Kristo. Christ is represented sa ating kahit ginagawa na yun. Preacher, Bible pa ba yan? Ay, kakabasa ko lang eh. With fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. Preacher, trabaho lang. Tapos parang ituturing kong parang para kay Kristo? Yes. Whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of Christ. Kaya, ang point lang, kapaki-pakinabang mga kapatid, kung mag-aaral taga tayo ng Bible, hindi magiging sayang yung buhay natin. Yung pag natutunan mo lang yung mga Bible verse, yung will ng Diyos sa atin, talagang napakaganda. However, ito nga, habang natututunan natin, sanctification kasi siya eh. Habang natututunan mo siya, minsan masaktan tayo. Minsan, matamaan ka. Minsan, masabi mo, parang hirap pala yan. No? Parang sabihin mo minsan, okay pa ba yan? Parang sobra na yata yan. Parang radical na yata yung ganyan. No? Pero hindi po mga kapatid. The will of God, though sa ating current state, maybe, kapag natignan natin yung will of God, parang sobrang hirap. Pero, kapag hindi ka pala sumunod dito, sin pala yun.
Kasi disobedience yun eh. Romans chapter 6. Romans chapter 6. Romans chapter 6. Verse number 16. Tingnan niyo po ha. Romans chapter 6, verse number 16. Sabi niya, know ye not, di niyo ba alam, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death. Pero yung kabaliktaran niya, or of obedience unto righteousness. So ang kabaliktaran ng sin, obedience. So ang disobedience, sin. Nakuha? Ang hindi pagsunod ay kasalanan, mga kapatid. So kapag alam mo ang kalooban ng Diyos at hindi mo sinusunod, ang tawag doon? Nagkakasala tayo sa Panginoon. At ang kasalanan, tandaan natin, mayroong consequence. Ang kasalanan, may resulta, may end result. At ang end result ng death, mga kapatid, verse number 21. The Bible says, what fruit hath ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death. The end of those things is death. Kapag tayo, kahit pumili ka, ayoko sumunod sa Bible, ayoko pakinggan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, end nun death. At sana po, nakakuha natin yung gustong ipaparating this morning na ayaw kasi natin, by God's grace, ayaw natin one day, kung merong pwedeng gawin yung church para masalba, para matulungan, para hindi mapunta sa kamalian sa iyong tao, gagawin natin. Tuturuan natin. Karang sabi lang ni Paul yun eh, am I become your enemy because I tell you the truth? Naging kaaway nyo ba ako kasi sinabi ko sa inyo ang katotohanan? Now, that may be the case kapag nagturo tayo ng salita ng Diyos. And, by the way, hindi talaga magugustuhan ng world ang salita ng Diyos. Foolishness yun sa kanila eh. So, don't expect na okay sa sanlibutan yung preaching natin. Ngayon, kapag ayaw ng sanlibutan yung preaching natin, medyo tama yata yung ganyan. No? Hindi tayo pangit ang ugali, kundi i-preach natin ang katotohanan, masakit talaga ang truth. Sword yan eh. Double-edged sword. Higit pa siya sa double-edged sword. So, matagang tatalabihan. Ngayon, gusto natin mangyari one day, nawa, ma-preserve tayo. Lahat. Wag sanang isang araw magsisisi tayo. Sana nakinig ako sa preacher. Sana nakinig ako sa kung anong sinasabi ng Bible at hindi ako nagsarili, hindi ako nagmalaki, hindi ako nagmayabang. No? We are living in a world of consequences. We reap because we have sown. Maani tayo dahil naghasik tayo. We should acknowledge na some, if not all of our problems, kung hindi man lahat, karamihan na ating problema, ang cause po niyan, disobedience sa salita ng Diyos. Cause. Okay? Both knowingly and ignorantly. Yung iba, alam mo na, ginagawa mo pa. Mali na nga, alam mo na eh. Pero ginagawa mo pa. Iba naman, di mo pa alam, ignorant ka doon. Marami nagkikwit. Sabi, ayoko na, magseryoso sa salita ng Diyos. Okay lang yung, wala nang ginagawa. O nagiging dekalyo na yung kanilang mga puso sa salita ng Diyos dahil sa cares of this world. In Matthew 4:19, di ba? Merong mga iba't ibang pinaghasikan yung salita ng Diyos, yung word. At isa sa mga pwesto, isa sa mga nalapagan ay yung tinatawag na thorns. In Matthew 4:19, ang sabi ng Bible doon, mali yata itong nasulat ko. Matthew 4. Or Mark ba to? Tingnan po ha. Mark pala to. Mark 4:19. Ang sabi niya, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. So, ang nangyari, naka-receive naman ng word of God. Nakapakinig naman. Problema, daming alalahanin.
Daming cares. Pinoproblema pa yung riches, the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in. Anong ginawa sa word? Choke. Choke the word. Napakarami nating napakinggan pero parang walang epekto yung salita ng Diyos. Maring napakarami nating alalahanin. Sabi na isang preacher, if you are too busy to serve God, you are too busy. Deep yun. Lalim nun. If you are too busy to serve God, you are too busy. Kapag wala kang panahon para sa Panginoon, sobra mong busy, kapatid. Sobra mong busy, kaibigan. No? At sabi niya, the cares of this world and the deceitfulness of riches and lust of other things, pumasok eh. Ang nangyari, choke the word. And it becometh unfruitful. Again, para saan yung buhay natin? Para kanino? Sino ang bumili ng buhay na ito? Iniiwasan ko na to pero punta ulit tayo. 1 Corinthians chapter 7. No? 1 Corinthians chapter 7. Okay. Verse 32. Verse 32. Saka verse 34. Verse 32. But I would have you without carefulness, he that is unmarried. Sino yun? Oh, lahat ng unmarried dito. Okay. Oh, kinakausap tayo. Sabi niya, he that is unmarried, ano dapat ang cares mo? Careth for the things that belong kanino? To the Lord. How he may please the Lord. Verse 34, there is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy, both in body and in spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. Now, kunin natin yung thought doon sa mga unmarried, mga kapatid, sa atin. Saan dapat tayo may pakialam? Saan dapat yung inaatupag natin? The things of the Lord. The things of the Lord. Careth for the things of the Lord. Sa lalaki, verse 32, careth for the things that belong to the Lord. How he may please the Lord. So yun dapat yung, doon tayo may pakialam. No? Doon dapat tayo doon natin binibigay yung ating oras. Doon natin ginugugol yung ating lakas. Sa bagay ng Diyos, the things of the Lord, for the things of God. Nawa, itong mga juniors natin ngayon, they will also decide na, Lord, gusto ko pong ipagamit ang buhay ko po sa inyo. Gusto kong isurrender yung buhay ko po sa inyo. Please teach me. Please use me. No? Gamitin mo ako. Sabi ko rin to nung nag-preach po ako doon sa Batangas. Napakarami na nung inatupag nila, karir nila eh. Napakaraming ganyan. And hindi naisip ang gawain ng Panginoon. Pero tayong mga saved, we have the opportunity to serve the living God. Meron tayong pagkakataon na paglingkuran yung buhay na Diyos. Hindi nga lang popular yung ganito. Kasi ang lahat ng mga kaibigan natin, di ba? Lahat ng mga pinagagawa nila, nainggit ka na, lahat ng mga concert na atinan nila. Lahat ng mga, di ba? Lahat ng mga Mardi Gras, present sila. Lahat ng mga inuman, ganyan. Kasama sila. Ngayon, dahil ikaw, baptist, ingat na ingat ka. Baka matamaan ako dito ng camera. Ingat, ingat. Baka ako ay madaplisan. Mahirap na, matag pa tayo. No? So, mga kapatid,
para hindi tayo mamuhay sa katakutan, mabuhay tayo para sa Panginoon ng may kaseryosohan. Hindi ka matatakot kahit saan ka matagpuan. Di ba? Hey, hello po. No, okay ka. Hindi yung nagkakagulatan sa daan. Wow. No? Hindi dapat natatakot kahit saan tayo magkita, okay lang. Di ba? No? So, mga kapatid, 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 6:19. Atras ka. 1 Corinthians 6:19. Ano sabi niya? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Templo pala ng Diyos kung ano-ano pinagagawa natin. Which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ikaw ba'y para sa sarili mo lang? Para sa'yo lang yan? For ye are bought with a price. Tanong, Bible ba to? Ang tanong, para ba sa panahon natin ngayon? Of course. At ang sabi niya, tayo ay binili. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ano pang tinira sa atin? Wala. Sa Diyos lahat. Ngayon, mas maunawaan mo yan pag mas makilala mo kung sino ang Diyos. The more we know who God is, na mas lalo mong kilala siya, o alam mo kung ano siya, o ano yung gusto niya, mas mapiplease mo siya. Di po ba? Kaya nga iba, hinahanap, saan ba to si madam, di ba, sa school, kunyari, teacher. Ano bang ano dito, ang taray-taray ng teacher ko na ito. No? Ano kayang bibigay natin kay ma'am para hindi siya magpa-quiz? Ganyan, di ba? Ay, chocomucho lang yan si ma'am. Sige, bilan natin. Pag binigyan mo, iba na yung aura niya. Okay, class, no assignment today. So, kapag mas kilala mo yung isang tao, mas alam mo kung paano siya i-please. Now, kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin natututunan kung sino siya, hindi mo alam siya i-please. We don't know how to please that God. Ma-please kaya ang Diyos? Kanta-kanta lang tayo, pero di naman natin siya na-worship talaga. They that worship me, di ba? Him, must worship Him in spirit. And in what? Paano mo alaman truth? Di ka naman nag-aral ng truth. Paano mo malaman? Tama? Truth is learned mula sa word of truth, sa salita ng Diyos. So kung hindi ka mag-aral ng salita ng Diyos, wala tayong due diligence sa pag-aaral ng salita ng Diyos, how could you worship that true God? Paano mo masasamba yung buhay na Diyos? How could we worship Him? Ang burden, ang yoke ng Panginoon, light lang eh. For my yoke is easy and my burden is light. Sabi niya yun. Baka kaya ang bigat-bigat ng mga pinagdadala natin sa ating balikat at sa ating likod ay dahil ayaw natin ibigay kay Kristo. Ayaw natin isurrender sa Kanya. Amen. Bigay natin sa Panginoon, mga kapatid. No? Maraming mga bagay, marami pang dapat i-correct sa atin. I believe that. I believe that. No? Marami pang kailangang i-correct sa atin. Marami pang kailangang iayos. May mga bagay pa na, ayoko pang i-preach. No? So, by God's grace, paunti-unti lang. Para hindi kayo mabilaukan. No? Pero ang point, mga kapatid, sa Diyos yung buhay natin, yung katawan natin, sa Kanya yan. Wala kang karapatan dyan. No? Wala kang karapatan, buhay ko to, katawan ko to, anong pakinila. Diba? Hindi pwede yun, sa Diyos yan eh. 2 Corinthians 5:15, malapit na po tayo matapos, sabi na iba, praise the Lord. 2 Corinthians 5:15. 2 Corinthians 5:15. The Bible says, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Hindi na dapat tayo mabuhay para sa sarili lang natin. But unto Him which died for them and rose again.
Di na dapat pala tayo mabuhay lang para sa ating sarili. Dapat mabuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pwede mo bang ipag-pray yun? Lord, gusto ko pong malaman yung kalooban niyo sa buhay ko. And Lord, kung mali man po yung present na nalalaman ko, handa po ako magbago. Try mo lang. Try lang natin, di ba? Ipag-pray natin, Lord, i-correct mo kung may mali man akong kaisipan. Panginoon, pakituwid mo kung meron man akong kaalaman na hindi naayon sa iyong kalooban. Pwede ba natin ipag-pray yun sa Panginoon? Lord, gusto ko po masunod po kayo sa buhay ko. Ang dami ko pong pangarap, Lord, sa buhay. Kaya po stress na stress ako, Lord. Oh. Bata pa lang ako, dami ko ng kulubot dito. Kasi ang daming iniisip. No? Ang dapat palang otupagin ay i-please ang Panginoon. No? Kapag dinisobey natin yung revealed truths, yung alam mo ng tama, dinisobey mo pa, si Kristo din dinisobey natin. Alalahanin natin, mag-iiwan tayo ng heritage in that of faith. Ang tanong, yung example ba natin worth following? Ibig sabihin, okay bang sundan? Philippians 4:9. Philippians chapter 4 verse 9. Tignan niyo po yung confidence ni Apostle Paul sa kanyang epistle. Tignan niyo sabi niya, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. Sabi niya, lahat na nakita mo sa akin, napakinggan mo, nakita mo, natutunan mo, natanggap mo, gawin mo. And the God of peace shall be with you. What a life and what an example. Sipin mo, napaka-confident niya. Lahat na nakita mo sa akin, gawin mo. Grabe. Ibig sabihin, to the minute and finest detail ng kanyang buhay, handa siya, alam niya by God's grace, sumunod siya sa Panginoon. Kahit nagsisipilyo siya, gayahin niya. Sabi, do. Hindi ang point, mga kapatid. In everything na kanyang ginawa kasi, for the glory of God yun. Kaya mo kayang sabihin, nagdodota ka. I'm doing this for the glory of God. Diba? Kaya? No? Kapag sin, kapag kasalanan, di mo pwedeng gawin yan for the glory of God. Galit nga yung Diyos dun. Sasabihin mo pa, this is for God's glory. Hindi pwede. Tama po. Hindi mo pa pwedeng sabihin, gumagawa ka na nga ng kasalanan, sabihin mo pa, Lord, this is all for thee and thine alone. No? Hindi mo pwedeng sabihin yun. No? Hindi mo pwedeng i-justify yung sin mo, hindi. Lahat daw gawin para sa kalwalatian ng Panginoon. Kaya naman, galit na galit ako sa iyo. Gusto ko sampalin. No? Could we justify it? Gamit yon. Kaya tingnan niyo po, verse 8, akyat ka. Hindi, akyat ako. Ang ganda ng chapter na to Verse 5 muna. Hindi, verse 4. Dami pagbabago. Rejoice in the Lord. Saan ka dapat mag-rejoice? In your friends, in the Lord always. And again I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Okay lang palang sumuway, basta prayer lang. No? Yun ba ang sabi ng verse? Hindi po Justify pa, no? Ay, okay lang yan. Gawa lang tayo kung ano-ano. Basta, pray lang. Be careful for nothing, but in everything, sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, matuto tayo manalangin. And supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Anong request mo sa 2024? Lord, matangos na ilong. Minamaliit mo naman ng Diyos.
Bibigyan ka nga ng glorified body, matangos na ilong lang hinihingi mo. Huwag lang ngayon, huwag ka magmamadali. Di ba? Huwag ka lang magmadali. No? Spiritual things naman hingin natin. Amen? Lord, wisdom, Panginoon. Hindi ko po alam kung ano kasing gagawin ko sa buhay eh. Ito ako, gaaral ako. Ano gagawin ko pagkatas nito? Wisdom. And the peace of God, sabi niya, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Oh, what a peace. Amen. Hindi lang rest in peace, mga kapatid. This peace passeth all understanding. Isipin mo, ang world, kaya lang nila maintindihan to a point eh. May limit yung understanding ng world. Bakit? Hindi naman ligtas yun eh. Kaya nga iba, nagpapakamatay. Bakit? Di ko na maintindihan. May purpose pa ba ang buhay? Pero yung peace of God, sabi passeth all understanding. Hindi na maintindihan ng world, pero ikaw, you have peace. Wag naman yung talagang peace na talaga. Wala na, hindi na. Hindi na gumalaw. Ang kanyang life verse yung I shall not be moved. Hindi na. Hindi, Lord. Kaya sabi niya, verse number 8, Finally, brethren, whatsoever things are true. True ba yan o chismis? Whatsoever things are honest. Honest ba yan o lie? Whatsoever things are just. Patas ba yan o hindi? Whatsoever things are pure. Pure ba yan o may halo? Whatsoever things are lovely. Whatsoever things are of good report. If there be any virtue, and if there be any praise, ano daw? Think on these things. Ito daw dapat iniisip natin. Ito dapat laman ng ating isipan, mga kapatid. Ngayon, precursor lang lahat ng yun, mga kapatid eh. So, bagong taon na naman po, 2024. No? Nawa, magkaroon tayo ng desisyon sa Panginoon, Lord. Tingnan natin edad natin ngayon. Huwag nyo na lang ibigkas, huwag nyo na lang lakasan. Okay na yan, isarili ninyo lang. Lord, anong edad ko ba? 18, no? So, ganun. Sasabihin mo, kung ganyan yung edad mo, Panginoon, nasayang ko ba yung edad ko na to? Ngayon, kung nasayang ko man, Panginoon, ayoko na masayang yung pang 19. Ayoko na masayang yung pang 20. Ayoko na masayang yung pang 21. Ayoko na masayang yung pang 30. Ayoko na masayang yung pang 200, Lord. Please. Diba? Make a decision na hindi po paatras ang oras. Paabante siya. Pero dalangin natin, I pray also, tulungan tayo lahat ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Lord Jesus, salamat po sa umagang ito niyo pinagkaloob. Lord, salamat po sa inyong banal na salita. Lord, gusto ko lamang po din magpasalamat sa buong taon na ito, 2023, na pinagkaloob niyo po sa aming lahat. It's a year ng challenges, marami mga pagsubok din, marami mga struggle, problema. Pero sa lahat ng yun, alam po namin, kasama ka po namin doon, Panginoon. Lord, help us to become obedient to your word. As we slowly read, study, and learn about your will, i-prepare nyo rin po yung hearts ng mga kapatiran to receive thy word and to receive it gladly, receive it intently, at bago kami mag-react, bago kami ma-offend, just check kung ano talaga sinasabi ng Bible. Maybe tama talaga yung sinabi ng Bible at mali kami. And if that is the case, help us to have that heart that is broken and willing to submit to thy will. Willing to submit doon sa sinasabi niyo po sa inyong salita. Lord, ayaw po namin na masayang yung buhay na ito. Nawa, ganun din yung burden ng bawat isa na nandito. Masarap pong mabuhay. Salamat. At may tsansa kaming, naging tao kami at nabuhay kami. But Lord, nawa, wag masayang po. Help us enjoy life at the same time, enjoy serving Thee, our dear Savior. We are commanded na hindi na dapat kami mabuhay lang para sa sarili namin.
Tinubos nyo na po kami ng inyong banal na dugo. That price is so high. Walang kahit sino man makakatumbas nun. But Lord, you gave it to us so freely. You give it to us as a gift. Lord, help us to live for Thee as a living sacrifice. Lord, kung ano man mga bagay 2023, mga pinagsisihan namin, iwanan na po namin yun. Nawa itong 2024, magamit namin aming buhay, aming oras for Thy glory. Thank you, Lord Jesus. Sa po lahat ng kaparin pasalamat. In Christ's name we pray. Amen and amen.